beloved Boss Mike Cervera. At yung Boss Mike. Ano yung Boss Mike? Eto. Sabi dito, mga kababayan, Sabi rito, mga kababayan, abante, Eto hong si Kibuloy, nakaalyat ni Sara Duterte. Siguruduhin ng Department of Justice, DOJ, na hindi haharap sa death penalty si Pastor Kibuloy, itong manyakis na pastor na suportado ng mga DDS din. Extradite siya sa Estados Unidos o sakaling ma-extradite siya sa Estados Unidos o United States kaugnay ng mga kasyong isinampa laban sa kanya doon. Nako. Ayan ang sabi mga kababayan, promise ng DOJ, Apollo Kibuloy, Dehins bibitayin. Nako. Mga kababayan, promise daw ng DOJ, itong nagngangalang Apollo Kibuloy, na leader ng KOJC, Dehins daw bibitayin sa US. Tingnan nyo mga kababayan. Bakit natatakot si Kibuloy ngayon na mabitay? Ano naman kung mabitay para magkita na sila ng kanyang, di ba? Ng kanyang tatay. Ano ba yan? Demonyo ba yan? Sino ba yan tatay na sinasabi niya, di ba? Kita nyo ho, mga kababayan. So, anong ibig ko sabihin dito? I-connecta natin dito kay Sara Duterte. Si Sara Duterte, mga kababayan, wala na ito. Wala na. Unti-unti na silang nalalagas na hindi nila nalalaman, hindi nila nararamdaman. Yung pong mga tao na mga dapat na nandiyan ng mga leader-leaderan nila. Tulad ni Kibuloy, ni Duterteng Bangag na nakakulong sa Dahig. Yan, sila Marcoleta na nakakulong sa Payatas. Sila Mike Defensor na bunganga ng bunganga kahit na kakatahi lang ng nguso niya. Di ba mga kababayan ko? Yung mga yan, Etong sila Jinggoy Estrada na bida-bida rin diyan po sa Senado. At marami pang iba na ngayon ay iniimbestigan pa. Ngayon, mga kababayan, paubos na sila. Sino na lang ang natitira na taga-suporta ni Sara Duterte? Tanungin nyo ngayon yan. Ay sino na nga ba ang natitirang kaalyado ni Sara Duterte? Mukhang tila, nakukulong sila. Napakaraming taga-suporta ni Buday. Ngunit parang tila walang natira. Nakukulong sila. Di ba mga kababayan? Wala na. Kaya pati itong mga taga-suporta, mukhang paayaw na din ho. Unti-unti na ho. Marami na hong umayaw. Sa totoo lang. Lalo nga dito sa eksena nga niya na closed door meeting. Nadismaya talaga maraming mga mga DDS Nadismaya. Tingnan nyo, nagkasunod-sunod. Pinagtsatsagaan na nga lang si Sara na suportahan kahit na maliwanag na ho ang impeachment trial ni Sara Duterte ay meron siyang kasalanan. Lumilitaw na yan na maraming kasalanan ginawa si Sara Duterte patungkol sa kanyang confidential fund. Pinagtsatsagaan na ng mga DDS yan. Ngayon, doon sa iba, nagdududa na mukhang may kasalanan talaga si Sara, abay nasundan pa. Bakit kailangan mo, Eka, na makipag-meeting kay Bongbong Marcos, kay President Bongbong Marcos, kay PBBM? Bakit kailangan mong makipag-usap dyan? Pumasok sa isip nila na baka totoo lahat yung mga inaakusa sa kanya sa impeachment trial. Yung mga sinasabi ng mga
witness doon kung paano niya ginasta yung mga pera nyo. Yung mga pangalan na iba-iba. Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin, Andy Lim. Yan ngayon yung bagong pangalan eh. Hindi lang yan, pati yung mga pangalan ng mga kabastusan, pangalan ng mga politiko, katulad nila Heart Evangelista, nila Chel Jokno, Marian Rivera, mga kababayan, Hontiveros, mga ginamit. Ngayon, pati ho yung, sabi ko nga, kabastusan, eto na ngayon, yung mga katiting, andilim, di po ba? Pati ho yung mga salad, ginamit. So, tinitiis ho lahat ng mga DDS yan. Tinitiis nila na isang tabi, baliwalain, dahil naniniwala sila kay Sara Duterte. Pero dito ngayon, mga kababayan, sa pagkakadiskubre o kalat ng balitang di umano daw itong si Sara Duterte ay humihingi ng closed door meeting kay Pangulo, hindi na daw nila matanggap yan, mga kababayan. Ayaw na hong tanggapin ng mga kaibigan nating mga DDS. Kaya ho sila tahimik patungkol dyan eh. Hindi nyo ba napapansin? Kalmado sila. Para bang isip-isip siguro nila, bahala ka na nga sa buhay mo, Sara. Totoo yata yung sinasabi ni Mike Cerverang bangag ka. Bahala ka na. Kay tulpo na lang kami. Parang ganun eh, mga kababayan. Parang nagsiship na sila kay tulpo yung mga DDS. Oo. Ayaw na. Ayaw na kay Sara Duterte. Oo. Kay tulpo na lang eh. Pwede naman na, di ba? Pwede naman magpalit kasi eh. Sabi nga nila, kapag ka ganyan din naman, ba't ko titiisin kung meron namang iba? Hindi kailangan tiisin eh, 'di ba? Parang relasyon lang 'yan. Bakit mo naman titiisin yung asawang bungangera? Bakit mo naman titiisin yung asawang hindi marunong magluto, hindi marunong maglaba? Ang alam lang magpa salon 360, magpa-parlor ng magpa-parlor. Bakit mo naman titiisin 'yon? Tapos bubungangaan ka pa. Pag-uwi ng bahay, matapos mong mamalantya, naabutan ka ngang patapos ng magpalantya, mga kababayan, ikaw pa bubungangaan, bakit nyo titiisin yung ganon? Parang si Sara yung. Pwede nyo naman palitan. Malay nyo. Diba? Mas maigi pa. Meron pala na mas okay. Pwede naman si Nanay Lenny at pwede rin naman pala si Idol Rapi Tulfo. Nakuha nyo mga kababayan? Nakuha nyo yung logic? Hindi kasi maintindihan ng mga DDS to na iba. Pasalamat na lang talaga tayo yung iba natatauhan na mga kababayan. Pasalamat na lang talaga tayo. Eto, tingnan nyo, panoorin nyo to. Parang eto, patungkol sa pandurugas ni Sara. Ito yung mga naniniwala dito na katulad nila baklang Becky. Ito na. Attorney Harry Roque, all the way from Europe, ang pinost niya sa Facebook was kita ninyo, ginamit yung CNT-BP Sara para sa ayuda, Kita nyo? para sa tupad, para sa libing biyahe. Libing sakay. Anong libing sakay? Kita nyo mga kababayan ko? Meron pang ganun tulad nila Roque, ipipilit nila yung maling katwiran Mali na ho yung katwiran na, kita nyo yung confidential pala ni Sara Duterte, ginamit sa ganito ginamit sa tupad, ginamit sa sakay, ginamit sa ayuda, etc. etc. Buti pa yun, may pinaggamitan. Mali ngang katwiran. Yun daw ang tawag doon ay maliwanag na kabobohan. Kaya nga etong sila Roque, abay nauunawaan ko yung mga yan kung bakit sila ganyan. Siyempre naman malaki ang nawala kay Harry Roque. Pogo nawala ba naman sa kanya? Pinagkakakitaan niya at nakakapag-boyfriend ng macho, guwapo, di ba? Mr. Supa, di ba? Siyempre malaking bagay yon at masaya yung buhay niya. Ngayon, ano nangyari? Palaboy-laboy na lang sa Europa si
Harry Roque, ay palaboy-laboy. Oo, parang taong grasa na nga daw po eh. Oo, hindi na nga makainom, hindi makabili ng tubig, maiinom, kaya doon na lang daw po nag-iinom sa sa libreng fountain. Yung, may mga fountain kasi doon, malinis yung tubig doon. Yun na lang yung inumin niya, mga kababayan. At kulang na lang din, doon na lang din daw siya maligo, mga kababayan. Grabe, no? Kita niyo mga kababayan. Siyempre, lahat yung mga yan, kahit na mali, gagawin nilang tama. Lalong-lalo na, abogado sila. At lalong-lalo na yung mga taga-suporta nila, bobo naman eh. 'Di ba? Bobo naman eh. Siyempre. Pero ngayon, malaki ang ikinadismaya nga talaga ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. Dahil dito nga sa di umano tangkang pakikipagpulong kay Pangulong Bongbong nang nakasarado ang pinto. Ang reklamo natin to that effect, mas gusto niyo bang binulsa yung perang yan o binigay na ayuda? Ang tawag doon, non sequitur, idiot. No? Malinaw naman, bawal yun doon sa... Bawal yun. Grabe ka naman, Arnold Lopez. Wala akong sinabing ganon. Ang sinasabi ko lang, para na siyang taong grasa. Yun. Kasi yung may separate naman na confidential funds, allocation. meron talagang exclusive use. Yan. Na- Makinig kayo mga DDS. Huwag kayo naniniwala sa mga hinampil na mga taga-suporta pa ni Sara. Dahil yung mga yan, no choice. Hindi na talaga makakabaliktad yan dahil mga sinunog na nila yung mga tulay nila. Tulad ni Harry Roque, makakabaliktad pa ba yan? Nakita nyo naman yung mga ginawa nila sa Pangulo tsaka kay First Lady, di ba? Sino yan? Si Mary Jane de Vera, di ba? Ai Chang, paano naman yun? Sinunog na ni Harry Roque. Kung makabangag-bangag, butod-butod-butod, gumaganon pa sila ni Maharlika, akala nila talaga napapaniwala nila. Akala kasi nila Maharlika talaga, kaya ni Duterte na pabagsakin si Pangulong Bongbong. Yun talaga yan. Naniwala itong mga gago na ito, sila Maharlika, yan, yung mga grupo ni Banat Bay na kedudungis, mga kababayan, naniniwala sila na mapapabagsak talaga nila si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi talaga Hindi pa rin na kinakaya nila, mga kababayan, dahil nga dito, sa matalinong pamamaraan ni Pangulo. Na hindi kailangan makipagbardagulan, hindi kailangan makipagsagutan, kundi tumahimik ka lang, gawin mo trabaho mo, at tuloy-tuloy lang sa mga adhikain para sa mga Pilipino. 'Di ba? Ay Morena, Yun, mga kababayan ko. Kita nyo? Wala mga kababayan. Hindi na nila kakayanin. Yung mga natitira na yan, no choice na lang. Pero kung may pagkakataon pa, malamang bumaliktad na rin yung mga yan. Bumaliktad na rin yung mga yan. Hindi pwedeng gamitin sa medical mission, sa Pero libreng sakay. yun yung spin kasi niya. Oo. And may isa Okay, pang kaysa ninakaw. may isa pang spin na it was approved by the president. Kakagat yung ganung spin. Kasi yung At the mga same time, the beneficial na the projects. premise or the presumption he's working on is that doon nga ginamit. But there is nothing to show that it was really used for that Wala purpose. Wala Kasi kang parang resibo wala Sabi-sabi nga lang. Kasi nga, wala nang maisip na dahilan kung saan talaga dinala yung confidential fund Wala na silang maisip. Maliwanag naman na talagang ninakaw ni Sara Duterte. Ngayon, dahil nga walang maisip, dahil nga gahol na yung oras, dahil hindi na nila magagawa yung para ipasa sa COA, ang tanging naisip na lang ng kampo ni Sara, gumawa ng para-paraan na mga acknowledgement receipt na pumirma ng kung sino-sino at natanggap ng kung sino-sino. Yun ho yan ultimo yung sinasabi nila sa madaling salita na mga pinagbigyan nila, hindi pa rin totoo. Biruin yung mga kababayan ko, doble-doble. Sabi nga ng mga matatanda,
ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Ganun ang ginawa ni Sara Duterte bangag eh. Pagkakamali na nung una, abay, pinangalawahan pa. Kita nyo? Di ba mga kababayan? Nakuha nyo ba mga kababayan ko? Ito hong confidential fund ni Sara Duterte. Ito ho ay minagic, minekos-mekos. At nung nadiskubre nga na minekos-mekos ni Sara Duterte itong confidential fund niya, ang nangyari, dahil hindi na ho sila makakapagpasa kung susundin nila yung proseso para doon sa confidential fund na yon, sa mga confidential fund na yon, mga kababayan gumawa na lang ng gawa-gawa ring kwento na alibay para paniwalain ang COA at ang mga tao na talagang ginastos ni Sara Duterte daw sa ibang bagay yung kanyang confidential fund. Dinala daw sa tree planting, dinala daw sa birthday party, dinala daw sa ayuda, sa mga gamot, etc., etc., etc. Yung mga binanggit na katwiran na dinala daw doon, hindi rin ho maipakita kung talaga nga, totoo nga, na talagang nakarating doon sa mga yon. Gets nyo? Ang tindi, di ba? Dinoble dead niya yung pera natin. Kinatay niya yung pera natin, tapos kinatay niya uli, mga kababayan. Grabe, no? Antindi, no? Matindi talaga itong si Sara Duterte. Walang dokumento. Wala Ang tawag dyan, double negation. Mali na nga from the start. Gamit. Tapos hindi mo pa kaya Pinopa, patunayan na oo. doon sa mali ginamit. And may isa pa nga silang spin book na yung to begin with, inapprove daw ng Malacanang yung DepEd. For example, DepEd Yung confidential release. funds. Diba? Yung may mga, hindi. mga ganun din sila na ano. Congress oo. na nag-approve niyan. Ang Kita nyo, sinungaling talaga, idadamay pa ang Malacanang. Ang magdidesisyon nun hindi naman si Pangulo ang Kongreso. Loko talaga to si Sara, may maituro lang nabigay lang ng Pinayagan daw, presidente oo, ng presidente. yung December. Ayun, yun. Oo. Kasi walang Walang appropriation. Walang kasi late na appropriation. yung ano, Walang line. but Oo. first They year, assumed anong year yun? half the Oo. year na eh. Mm-mm. Which is how it Oo, works yun na talaga. nga. Tsaka Oo, walang wala nang walang budget. ano si BP Lenny, walang confidential fund. Oh. Kaya wala si Sara. Ang ginawa niya, humingi sa kay BBM. Nung first year, Oh, nung nung pagpasok first year, nila. no? Oo, Kaya yeah. nga si BBM binigay December na yung 125. Naibigay, di ba? Ano na? Magpapasko December, na. Oo, December na nga. Oo, Oo, yun. papasko. Sakto Oo, sa oo. Christmas party. Oh, sakto. Sakto sa Thanksgiving party. Correct. Oo. Sa appreciation party. Appreciation na. Oo. Kita nyo, kaya ho, ang nangyari in 11 days daw, sabi nga nung si Ramil Madriaga, 24 hours, wala pang 24 hours daw, naubos na ni Sara Duterte. Nakita nyo ho, mga kababayan, ano? Matindi talaga. Oo, ano? Patrick, hindi ko marinig po, boss. Hindi ko mabasa. Hernandez Pagadora. Boss Mike, sino tong Patrick, Luffy? Coops? Kupal, Kupos, DDS? Hindi ko alam. Bahala siya sa buhay nila. Alam nyo naman, welcome naman lahat dito kahit na bobong DDS hayaan natin sila. Kita nyo mga kababayan? Nako, grabe, no? Kita nyo, ang bilis ng oras talaga, no? Mga kababayan, parang saglit na saglit lang tayong nag-live Alas 3 na agad, ano? Uy, mga kababayan, kita nyo, ang China at ang China at Japan, mga kababayan, abay binaha. Grabe, no? Tingnan nyo ho. Ayan, no? Tingnan nyo ho, mga kababayan, ang Japan, no? Japan ho ito sa Chiba, maunlad na bansa, mga kababayan. Maunlad na bansa ito. Pero tingnan nyo naman, mga kababayan, malupit.
ang baha na kanilang naranasan din. Ganon din sa China, mga kababayan. Sobra. Oo. Sobra, mga kababayan, sa China. Yung mga sasakyan inaagos ho ng baha eh. Eto, sa Japan naman, lubog ang mga sasakyan sa Chiba. Grabe. Matindi ho, Kaya itong mga DDS, huwag nga kayong porke bumaha. Normal lang ho eh. Mayroon pang ibang dahilan kung bakit tumataas ang tubig. Hindi lang sa dahil walang flood control. Kung hindi, mga kababayan, sa tuloy-tuloy na walang tigil na pag-ulan. Ganon ang nakakapagtaka doon sa Davao City. Kasi ang buhos ng ulan at ng tubig sa kalsada na dumadaan, yun ang nakakapagtaka. Hindi ho yung dito sa Maynila oras lang wala na. Hindi ho nakakapagtaka yun. Normal na ho yun. Dahil sa lakas ng pagbuhos ng ulan, naku, ewan ko, naku. Ayan, grabe, mga kababayan. Minsan nakakatakot na ang panahon sa totoo lang. Oo, nakakatakot na ho yung panahon dahil dito sa matinding mga pagbaha at kahit walang bagyo, may habagat, yung buhos ng ulan, grabe, matindi, Arnold, loko-loko, sabi ni Ai Chang. Buti pa si Ai Chang, safe ka, Chang, ano yan, 2.1, 500, naku, hayaan mo na sila, Ai Chang. Kung ayaw nilang mag-like, buti na lang, nakalangoy si Ai Chang, oo nga. Buti na lang, magaling lumangoy, anyways, nag-update lang ho ako. Mamaya, bababa ho ako at doon naman ako magla-live para makita niyo yung view. Kung nasa saan ako. O di ba, kaninang umaga, sabi ko nga sa inyo, ako'y aalis. Gawa nga ng birthday ni Jen Angeles, di ba? Ayan, naka-ready na ho yung mga kama naming dalawa, tag-isa. Hindi. Talagang yan yung kinukuha namin, tapos pinagdidikit namin para kahit na magbalintong-balintong kami mamaya, di ba, ayos na ayos. Muli mga kababayan, mamaya ho ulit tayo magla-live. Update ulit tayo mamaya. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Our beloved Boss Mike Cervera.